Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 36. Tumigil ka, o sasabihin ko kay Zoe. Nagbabala si Levi, hindi nagpakita ng kahit katiting na interes sa kanya. Ang boring na lalaki. Napabalikwa si Abigail sa kanyang upuan na may pagkadismaya. Nakarating sila sa isang gusali na kilala bilang Northampton Center. Ito ang pinakamataong at iconic na gusali ng Northampton. Isang umiikot na restaurant ang nakaupo sa pinakamataas na antas ng Northampton. Ito ay isa sa mga pinakamarangyang restaurant sa Northampton, na kilala sa mga Michelin na 3-star chef at sa mapangahas nitong tag ng presyo. Ang isang simpleng pagkain ay madaling hindi ng higit sa 100,000, at hindi ito magagamit para sa mga walk-in na parokyano. Ang sino mang gustong kumain sa restaurant ay kailangang magpareserba ng 1 buwan ng maaga at may depositong 5,000. Ang mga upuan ay palaging makukuha ng wala pang 1 minuto sa tuwing magbubukas sila para sa mga reserbasyon sa kanilang opisyal na website. Kakailanganin ng higit pa sa pera upang makakuha ng upuan sa restaurant. Karamihan sa mga nag-dinner dito ay mga mayayamang negosyante at sikat na superstar. Kung ang isa ay mapalad na kumuha ng reserbasyon, ang restaurant ay nagpapadala ng gold-plated na dining card. Ito ay nakilala na isang simbolo ng katayuan kung ang isa ay makakain sa restaurant. Bakit mo ako dinala dito sa Northampton Center, Levi? Alam kong hindi ka pwedeng pumunta dito para maghanap ng mga kwintas para sa kaarawan ni Zoe. Hinagis ni Abigail ang kanyang ulo at nagtanong, naghahanap ka ba ng isang reservation sa revolving restaurant? Lalagyan ng nobela. Isa kang matalinong babae. Nakangiting papuri sa kanya ni Levi. Alam kong hindi kayo ang uri ng mga lalaki na gugustuhin ang parehong mga boring na bagay tulad ng mga kwintas. Kinindata ni Abigail si Levi, why not we turn it into something romantic and special instead? Gayunpaman, bigla siyang naging maingat, pero alam mo bang ang restaurant na ito ay tatanggap lang ng mga reservation 1 buwan ng maaga? At saka, kailangan nilang magbayad ng 5,000 bilang deposito. O talaga, hindi ko alam na may ganyan silang rules. Nagulat si Levi. Ang alam niya lang ay sikat na restaurant iyon, at wala nang iba. Not to mention those quirky rules. Alam ko ang rules nila dahil tatay ng kaklase ko ang may-ari nitong restaurant. Ilang beses na niya akong tinanong dito. Paliwanag ni Abigail. Nakita ko. Tumanggo si Levi. Pero hindi ko tinanggap ang imbitasyon niya, Levi. Nag-aalala si Abigail na baka mag-conclude si Levi, hindi ako yung magpaparaya dahil dinadala lang sila sa magandang restaurant. Bakit mo ako binibigyan ng paliwanag? Kumunat ang noo ni Levi. Bilisan mo, kailangan na nating pumunta sa restaurant ngayon, wala akong pakialam kung anong rules nila. Sina Levi at Abigail ay pumasok sa Northampton Center. Ang revolving restaurant ay nasa level 88 nanograms gusali. 8 server ang nakatayo sa pasukan nang dumating sina Levi at Abigail sa restaurant. Wala ka bang balak ipakita sa amin ang iyong dining card? Ang mga server ay nasa ilalim ng impresyon na sina Levi at Abigail ay narito upang kumain sa restaurant. Hindi. Umiling si Levi, nandito kami para magpareserba. I'm looking to reserve the whole restaurant on the 3rd, kinabukasan na yan. Si Abigail ay nasa isang uri ng isang nabigla na estado habang nakatingin siya kay Levi. Anong matapang na pahayag ang gagawin? Para ipareserba ang buong restaurant. Pasensya na po sir, baka hindi mo alam ang rules namin dito. Paliwanag ni Matiegang sa server, tatanggap lang kami ng mga reserbasyon sa aming mga opisyal na 1 buwan ng maaga, o hindi ka pinapayagang pumasok sa aming restaurant. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Nagsigarilyo si Levi, sabi ko irereserbo ko ang buong restaurant kinabukasan. Ubo, ubo, ubo. Ang mga sigarilyo ni Levi ay mga Warzone cigarette. Ang mga ito ay isang kakaibang uri ng mga sigarilyo na may malakas na amoy ng tabako. Isang buga lang ay sapat na para mabuga ang hangin sa buong restaurant sa mabangong amoy nito, na napagkamalan ng marami sa kanila na galing ito sa kanilang murang tatak ng tabako. Hindi sa banggitin ang paraan ng pananamit ni Levi ngayon ay kahanga-hanga. Ang mga server ay binigyan siya ng isang hinamak na tingin, ang lugar na ito ay hindi para sa iyo upang magulo. Alam mo ba kung magkano ang kailangan upang maipareserba ang buong restaurant?
Mas malaki pa ang nito kaysa sa lahat ng perang makukuha mo sa buong buhay mo. Tama iyan. Umalis ka dito. Hindi ito ang lugar para sa mga mahihirap na tulad mo. Lahat ng bisita namin ay mayayamang tao at sikat. Bakit mo iniisip na may kukumpara mo ang iyong sarili sa kanila? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 37. Huminga ulit si Levi at walang pakialam na nagtanong, magkano ang ipapareserba ng iyong buong restaurant? Fine, liliwanagan kita. Magkakahalaga ito ng hindi bababa sa 5 milyon para maipareserba ang buong restaurant. Kaya mo ba iyon? Ha 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 ha. Tumawa ng malakas ang mga server nang makita nila ang pagtataka sa mga mata ni Levi. Tinapos ni Levi ang kanyang usok at pinutol ang kanyang sigarilyo. So yun lang ang kailangan mong ipareserve ang buong lugar. 5 milyon lang. Sabi ni Levi na may sardonic na ngiti. Ang 5 milyon ay manok lang sa akin. Huwag kang umarte kapag wala ka lang. Ngini siya ng mga server, tingnan mo iyong mga murang gamit na hinihit-hit mo. Hindi mo kayang bumili ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa mga pangit, madungis, 10 para sa isang pakete ng sigarilyo. Nang kukunin na sana ni Levi ang kanyang wallet at ilalagay ang reserbasyon, isang mataas na boses ang lumabas mula sa likuran, sino ang gustong gumawa ng eksena dito sa Northampton Center? Tingnan ko kung sino siya. Ramdam ni Levi na may ilang anino na natipon sa kanyang likuran. Ang boses ay nagmula sa isang binata na nakasuot ng Versace outfit na may Rolex Submariner sa kanyang palso. Maging ang kanyang sapatos ay custom-made mula sa ibang bansa. Magkasama, ang mga ito ay hindi higit pa kaysa sa pagtipid ng buhay ng sino mang karaniwang tao. Ang lalaki ay si Kyle Jarvis, na ang ama ang nagmamay-ari ng restaurant. Si Kyle ay senior din ni Abigail sa universidad. Kung ikukumpara kay Yanek, nagmula si Kyle sa isang pamilyang mas mayaman at makapangyarihan kaysa kay Yanek. Masasabi agad ng isa sa paraan ng pananamit niya at sa kanyang karisma. Si Kyle ay isang playboy na kilala sa kanyang pakikipag-fling sa iba pang babae, at ang pinakahuling pananakop niya ay isang internet celebrity. Oh, ano ang nagdala sa iyo dito, Abigail? Naningkit ang mga mata ni Kyle nang makita si Abigail na nakatayo sa likuran ni Levi. Hello, Kyle. Nandito ako para magpareserba. Tense na sabi ni Abigail. Ilang beses, sinubukan ni Kyle na ligawan siya sa sobrang exaggerated na paraan. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Kyle sa katabi niyang server matapos niyang marinig ang pagkukwento ni Abigail sa nangyari. Hindi mo ba alam na siya ang pinakamamahal kong kaklase? Gusto kong i-proseso mo agad ang kanyang reserbasyon. Sigaw ni Kyle sa mga server niya. Pero hindi yung kaklase mo ang gustong magpareserba ng restaurant natin, sir. Mahinang sinabi ng server, itong lalaking ito ang gustong magpareserba ng buong restaurant para sa isang buong araw. Sino ang lalaking ito, Abigail? Nagtataka ang mga mata ni Kyle kay Levi nang marinig niya ang sinabi sa kanya ng kanyang server. Ako. Ipahahayag pa lang ni Levi ang intensyon ng hawakan ni Abigail ang braso niya at pinigilan siya. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang boyfriend ko, Kyle. Halos maiyak na naman si Levi sa sinabi niya. Lalong humigpit ang pagkakapit ni Abigail kay Levi, idiniin ang katawan nito sa katawan nito. Nagsimula ang pagkadismaya nang makita ni Kyle ang magiliw na pagpapakita ni Abigail. Ang galit sa kanya ay nagpapabaliw sa kanya. So may boyfriend na si Abigail. Ano ang dahilan kung bakit itinoon niya ang kanyang mga mata sa isang hindi magandang tingnan na tao? Hindi ba siya mukhang pulubi sa lansangan? Nagbibiro ka ba, Abigail? Pinigilan ni Kyle ang galit at pilit na ngumiti, bakit kailangan mong kumuha ng mga pulubi sa lansangan para maging boyfriend mo? Gagawin mo ba ang lahat para lang iwasan ako? Lalagyan ng nobela. Bakit kailangan kong magsinungaling sa'yo, Kyle? Tumanggi si Abigail, nagstay lang tayo sa isang lugar noong nakaraang gabi, hindi ba? Tumanggaw si Levi bilang pagsang-ayon. Dahil totoo naman na sa iisang lugar sila tumuloy noong nakaraang gabi. Hindi niya alam na iba pala ang kahulugan nito sa iba. Ito ay kasing ganda ng pagsasabi sa kanila na sina Levi at Abigail ay natutulog sa iisang kama. Labis akong nadismaya sa iyo, Abigail. Kyle was raving mad as he shouted at her, paano mo napagbigyan ang kanyang matamis na salita? Nasasaktan akong malaman na isa kang maluwag at nakakadiri na babae.
Sinong makitulog sa mga pulubi na tulad niya? Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malamig at matigas na titig mula kay Levi. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit. How dare you insult the cousin of my beloved wife? Naghahanap ka ba ng mamatay? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 38. Mabilis na kinalma ni Abigail ang mga bagay-bagay nang makita niyang malapit nang sumiklab si Levi. Ayos lang, huwag nating kalimutan kung para saan tayo nandito. Nandito kami para magpareserba. Nilingan ni Abigail si Kyle. Gusto sana naming i-reserve ang buong restaurant kinabukasan, Kyle. Ano sa tingin mo? Walang magagawa. Tatanggap lang kami ng mga reservation na ginawa ng isang buwan ng maaga, at walang bagay na ipareserba ang buong restaurant. Hinawakan ni Kyle ang gintong singsing sa kanyang daliri at ngumuso. Paano kung doblehin ko ang presyo para maging 10 milyon? Mungkahi ni Levi. So sinasabi mo sa akin na namumula ka sa pera. Napangiti si Kyle nang marinig iyon. Pero biglang nabawasan ang ngisi niya nang mag-vote-face siya. Paano ito? Hayaan akong magdagdag ng bagong pagsusuri sa aming restaurant. Ipinagbabawal ko silang dalawa at ang mga aso na pumasok sa aming restaurant. Sir, ang ibig mo bang sabihin ay tatanggap kami ng anumang bisita maliban sa kanilang dalawa at mga aso? Sinadyang ulitin ng mga tauhan niya ang tanong niya para mapahiya sina Levi at Abigail. Eksakto. Napatawa ng mahina si Kyle. Sa madaling salita, may 3 aso na pagbabawalan sa aming restaurant. Maging ang malaanghel na si Abigail, na tinuturing niyang Diyosa noon, ay hinatulan na ng isang B*******H sa paningin ni Kyle. Nagalit si Abigail sa mga sinabi nito, at napatitig ito sa kanya. Tungkol saan ba ito, Kyle? Ginagawa mo ang lahat ng ito para lang mailabas ang iyong pagkadismaya sa amin at ipahiya kami, hindi ba? Paano kung gagawin ko ito para ipahiya ka? Ang restaurant na ito ay pag-aari ng aking ama, at may karapatan akong magpasya kung sino ang aming tatanggapin bilang aming bisita. Desidido akong isara kayong dalawa sa aking restaurant. Ano? May magagawa ka pa ba? Dinuraan pa ng walang humpay na si Kyle ang paanan ni Abigail. Ikaw. Nagalit si Abigail, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang hindi niya kayang makipag-head-to-head kay Kyle, na nagmula sa isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Matiim na tinitigan ni Levi si Kyle. I'm asking you for the last time. Kinukuha mo ba ang reserbasyon ko? Sa ibabaw ng aking bangkay. Hindi ko hahayaang pumasok kayong dalawa sa restaurant ko. Mariin na tumanggi si Kyle, hindi pwede. Kinuha lang ni Levi ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Gusto kong kunin ang umiikot na restaurant sa Northampton Center at kailangan kong makita ang kontrata sa pagkuha sa loob ng 1 minuto. Ha ha ha. Nagtawanan ang lahat pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Levi sa telepono. Maging si Abigail ay masyadong nahihiya na iangat ang kanyang ulo. Nakakainis lang para kay Levi na sabihin ang ganoong bagay. Ang pamilya ni Kyle ay nagpatakbo ng isang napakamatagumpay na imperyo ng negosyo sa pagkain at inumin na may mga outlet na sumasaklaw sa buong Northampton. Mas makapangyarihan sila kaysa kina Trey at Beck, na mga manloloko lamang sa mga lansangan. Hindi maisip na makakabili si Levi sa restaurant sa loob ng 10 minuto. Hahaha, ito ay katawa-tawa na halos mapatawa ako. May nagsabi lang ba na gusto niyang bilhin ang hiyas ng imperyo ng negosyo natin sa loob ng 10 minuto? Anong biro? Lalagyan ng nobela. Nagtawanan si Kyle at ang mga tauhan niya. Natagpuan nila si Levi bilang katawa-tawa at pipi tulad ng isang taong walang kabuluhan. Maging ang mga server ay nakilala kay Levi na para bang siya ay isang retarded na tanga. Hindi na nila mabilang ang mga super rich at A-list superstar na madalas kumain sa kanilang restaurant. Kahit sila ay hindi kailanman maglakas loob na sabihin ang ganoong bagay. Umalis na tayo rito, Levi. Hinayla ni Abigail ang shirt ni Levi at sinabi sa mahinang boses, marami pa tayong restaurant na mapagpipilian. Hindi. Itinoon ko na ang paningin ko sa restaurant na ito at hindi ako umaatres. Giit ni Levi, since they refused to accept my reservation. Bibili lang ako ng lugar at gagawin ko itong akin. Hahaha. Sige, hihintayin natin na mangyari iyon. Theatrically na itinaas ni Kyle ang kanyang kamay at sinilip ang kanyang relo, may natitira kang 5 minuto para gawin iyon.
Bumukas ang pinto ng elevator nang makalipas ang 8 minuto. Lumapit kay Levi ang ilang lalaki na nakasuot ng maayos na damit at sinabing, "Ito ang kontrata ng pagkuha ng hiniling mo, Mr. Garrison, tingnan mo." Ang kanilang mga salita ay nagpatigil sa lahat. Nanginginig si Abigail sa hindi makapaniwala. Totoo kayang bumibili si Levi sa restaurant? Ito ay simpleng hindi makapaniwala. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 39. Nako, bilib ako sa kahusayan mo. Kaya dinala mo pa ang kontrata, eh. Napangisi si Kyle sa eksenang nasa harapan niya. What makes you think my dad will sign it? Ito ay masyadong nakakatawa. Sabay ring ng cellphone ni Kyle. Anong meron, Dad? Oo, nasa Northampton Center ako ngayon. Hindi inaasahan ni Kyle na makakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama. Ikaw stupid idiot. Halos sisabog na sa galit si Lloyd Jarvis nang binatukan niya ang kanyang anak sa telepono. Kilala mo ba kung sino ang nakabangga mo? Paano mo siya maaaway? Ngayon ay ginastos mo na kami sa buong umiikot na restaurant. Ito ay nawala. Dad, ano ang pinagsasabi mo? Umiwas si Kyle, isa lang siyang tanga na mukhang palaboy sa akin. Ano ba ang alam mo? He's way above our league and not someone we could afford to be around with. Gusto kong lumuhad ka at humingi agad ng tawad sa kanya, o baka hindi ka mabuhay hanggang bukas. Hindi ako nagbibiro, anak. Nabenta ko na ang revolving restaurant. At lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya nawalan ako ng restaurant. Babatukan na kita pag-uwi mo. Namutla ang mukha ni Kyle nang marinig ang ligaw na rant mula sa kanyang papa. Namumula ang mukha niya na parang multo. Napagtanto niyang hindi na ito biro. Kakabili lang talaga ng lalaking ito sa restaurant sa loob ng 1 minuto. Maingat na sulyap ni Kyle kay Levi. Samantala, sina Levi at Abigail ay dumaan sa kontrata para tapusin ang mga formalidad ng pagkuha. Sa wakas ay inilagay ni Levi ang kanyang pirma sa kontrata, at ngayon ang opisyal na may-ari ng restaurant. Isang kaibigan ng mga tao ang sumugod sa labas ng restaurant sa sandaling napirmahan ang kontrata. Nangunguna sa kaibigan ni Yahir, ang pangkalahatang tagapamahala ng restaurant. Tumakbo siya palapit kay Levi at binati ito ng isang mapang-akit na ngiti. Ikinagalak naming makilala ka, Mr. Garrison. Ikaw na ngayon ang nag-iisang boss ng restaurant. Sa ganitong paraan, mangyaring, boss. Sa ganitong paraan, mangyaring, boss. Sabay-sabay na nag-echo lahat ng natitirang staff sa likod niya. Nakatingin lang si Kyle sa mga mata na natulala. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng mga mata niya. So iba na ang restaurant ng pamilya ko. Lahat sa loob lang ng 10 minuto. Teka lang, kumaway si Levi kay Yahir, may kailangan pang gawin na hindi pa tapos. Nilaipat niya ang mga mata niya kay Kyle. Hindi ba't iniinsulto mo lang si Abigail sa pagtawag mo sa kanya ng *******h at dinuraan? Gusto kong lumuhad ka at dilaan mo lahat ng laway mo sa sahig. Kailangang walang batik ang sahig bago kita bitawan. Sino ka sa tingin mo para hilingin sa akin na lumuhad at humingi ng tawad? Binatukan ni Kyle si Levi. Kilala sa kanyang pagmamataas sa Northampton, si Kyle ay walang takot kay Levi. Hinawakan ni Levi ang daliri ni Kyle sa sobrang bilis ng kidlat kaya nagulat ito kay Kyle. Bago pa niya ito maisip, naibalik na ni Levi ang daliri niya sa halos 90 degree. Basag. Lalagyan ng nobela. Medyo nagdiin si Levi, at nabali ang daliri niya. Ang kaluskos na tunog ay tumagos sa hangin at kinikilala ang lahat. Bang! Itinulak ni Levi ang paa niya at tinulak si Kyle sa sahig. Basag! Isa pang kaluskos ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nabali ang nikap ni Kyle habang nakasubsob ang mga tuhod sa sahig, sa harap mismo ni na Levi at Abigail. Thud! Idiniin ni Levi ang paa sa isang gilid ng mukha ni Kyle, habang ang kabilang side ay nakadikit sa sahig. Gusto kong humingi ka ng tawad at kainin ang sarili mong laway. Walang awa na utos ni Levi. Sobrang sakit ng paa niya sa mukha ni Kyle na pakiramdam niya ay malapit nang maramdaman ang ulo niya. Ito ang pinakamasakit na sakit na naranasan ni Kyle sa buong buhay niya. Sigurado siyang hindi na niya gugustuhing maranasan pa iyon. Oo, hihingi ako ng tawad. Sa wakas ay sumuko na si Kyle. Paumanhin, Ms. Rogers, patawarin mo ako. Hindi lang humingi ng tawad si Kyle,
Kumain pa siya at dinilaan ang sarili niyang laway, sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng lahat. Ang eksena ay masyadong nasusuka para sa marami sa mga nanonood sa may platito mata. Sila ay lubos na nabigla sa kaibuturan. Natarante sila sa pag-iisip na ang dating mapagmataas at mayabang na si Kyle Jarvis ay yuyuko para gumawa ng kaiyahiyang gawain. Ang lalaking tinawag nilang Levi Garrison ay walang awa. Malakas at mabilis ang tibok ng puso ni Abigail na para bang sasabog na ito sa pilit. Namumukod tangi si Kyle sa grupo ng mga kaibigan ni Abigail bilang hindi mapag-aalinlangan ng pinuno ng grupo. Ngunit siya ay tila isang daga sa mga mata ni Abigail ngayon, hinihimas ang kanyang ilong sa sahig na parang nilalangaw ng daga sa mga natirang breadcrumb. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 40. Nakakamangha talaga si Levi. Ang kanyang kabayanihan ay ganap na natangay kay Abigail mula sa kanyang mga paa. How she wished there were nobody around, so she could grab him by his neck and give him a big hug. Pumasok sina Levi at Abigail sa umiikot na restaurant matapos utusan ang ilang lalaki na paalisin si Kyle. Walang pagbabago sa iyong mga tungkulin at lahat ay dapat panatilihin ang iyong mga trabaho. I'm sure you guys are aware that I'm hosting a banquet on the day after tomorrow. Sabi ni Levi na may kalahating ngiti, dodoblehin ko ang sweldo mo kung gagawa ka ng magandang trabaho para sa akin. Ang kanyang mga salita ay isang tunay na pagbaril sa braso para sa lahat ng mga tauhan sa restaurant. Nanatili sina Levi at Abigail para sa kanilang tanghalian pagkatapos niyang ipaalam ang kanyang mga kinakailangan sa mga tauhan. How I wish there will be a guy who will throw me a birthday banquet here also. Bumulong si Abigail, siguraduhin kong mamahalin ko siya sa buong buhay ko. Nagbingi-bingihan si Levi sa sinabi niya at lumipat sa ibang bagay. Ngayong nakuha na natin ang venue para sa piging sa kaarawan, oras na para pumili ng regalo sa kaarawan. Nagsimula si Abigail, kailangan pa ba nating maghanap ng regalo? Sumunod ka na lang sa akin, lalagyan ng nobela. Dinala ni Levi si Abigail sa isang ahensya ng real estate sa Northampton Center. Hindi ba ito ang ahensya ng real estate ng Bayview Gardens? Nagulat si Abigail, nasisiraan ka na ba ng bait, Levi? Ang Bayview Garden ay nasa pinakahinahangad na kapitbahayan sa Uptown District. Ang pinakamababang presyo ng mga apartment nito ay nagsisimula sa 70,000. Dahil sa premium na lokasyon nito, kukunin lang ng Bayview Garden ang pinakamataas na presyo sa bawat square footage. Ang hinihinging presyo para sa mga apartment nito ay dumating sa 10 milyon. Ito ang lugar, Abigail. Pumasok tayo. Ang opisina ay kalat-kalat dahil ito ay isang mataas na ari-arian kung saan kakaunti ang kayang bumili. Agad namang lumapit ang isang babaeng sales executive para salubungin sila pagpasok nila sa opisina. Ngunit nabawasan ang sigla niya nang makita niya ang pananamit ni Levi. Bukod dito, medyo bata pa siya kumpara sa mga karaniwang nasa middle-aged na mamimili na madalas niyang makaharap. Walang anuman kay Levi upang kumbansihin na siya ay isang tao na kayang bumili ng mataas na ari-arian tulad ng Bayview Garden. Sir, naghahanap po ba kayo ng property? Tanong ng sales executive na may bahid ng paghamak sa tono niya. Alam mo bang ito ang exclusive sales office para sa Bayview Garden? Hindi ito ang lugar para umupa ka ng apartment. Inis niyang kinawian ang mga ito, hindi ito isang bagay na kayang bayaran ng mga kabataan tulad mo. Ang pagrente ng apartment sa Bayview Garden ay humigit kumulang 10 engranding kada buwan, lalo pa, ang pagbili ng isa. I'm advise you to go somewhere else. Napagkamalan mo ang pakay ko sa pagpunta dito. Hindi ako naghahanap ng magrente ng apartment, nandito ako para bumili. Matigas na saway ni Levi sa kanya. Kakasabi mo lang ba na nandito ka para bumili ng apartment sa Bayview Garden? Si Mary, ang sales executive, ay tumingin ng masama habang sinusuri niya si Levi mula ulo hanggang paa. Bukod sa magandang babae na sumama sa kanya, halos hindi siya mukhang taong kayang bumili ng ganoon kamahal na property. Alam mo ba kung magkano ang halaga para makabili ng apartment sa Bayview Garden? She eyed them cynically, kahit ang mga pinakamura ay nasa 70,000 kada metro kwadrado. Ang mga apartment na ibinebenta namin ay nasa pagitan ng 85,000 bawat metro kwadrado hanggang 100,000 bawat metro kwadrado.
Kahit sino sa kanila ay madaling magastos ng 20 hanggang 30 milyon. Paano mo kayang bumili ng ganoon kamahal na ari-arian? Sabi niya na may kasamang sardonic na ngisi. Anong ibig mong sabihin hindi natin kayang bayaran? How dare you look down on us? Isang paminta na si Abigail ang gumanti sa kanya. Tapat tayo dito. Paano ninyo kayang bumili ng ari-arian na walang 10 milyon? Tumanggi si Mary na umatras at sumigaw pabalik sa kanila, kahit isang bulag ay nakakaalam sa iyong kaawa-awang hitsura. Ang kanilang pagsabog ng mga salita ay nakakuha ng atensyon ng mga hindi gustong mga mata, na lumapit upang manood ng may hangin ng pag-usisa. Ang pinuno ng pack ay isang babaeng nakasuot ng all-black business suit sa palda at jacket. Ang kanyang mga binti ay mahaba at balingkinitan, na mukhang napaka-sexy sa mga nakakaakit na black lacy na medyas na iyon. Ang kanyang hubog na figure ay nag-uumapo sa init habang ang kanyang malabong dibdib ay bumulong pataas at pababa kapag siya ay huminga. Hindi maalis-alis ng mga lalaki ang kanilang mga mata sa kanyang magandang mukha at sa kanyang hubog na katawan kapag nandito sila. Ang babae ay si Chloe Macy, ang General Manager ng Bayview Garden Real Estate Agency. Anong nangyayari dito, Mary? Lumapit si Chloe kay Mary na may pagtataka sa kanyang mga mata. Sinisikap ng mag-asawang ito na gumawa ng gulo dito, Chloe. Binigyan ni Mary ng matalim na tingin sina Levi at Abigail, tumanggi silang umalis kahit alam nilang hindi nila kayang bilhin ang aming mga ari-arian. Hindi ba ikaw Levi Garrison? Nagulat si Chloe nang makita si Levi iyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 41. Oh, ikaw. Nakilala rin ni Levi si Chloe. Si Chloe ay kaklase ni Levi sa high school. Isa siya sa mga pinakamaganda at tanyag na babae sa paaralan, na maraming hinahangaan ang humahabol sa kanya. Sinubukan ni Chloe na habulin si Levi noong nakaraan, ngunit tinanggihan siya ni Levi. Pagkatapos ng high school, pumasok si Chloe sa isang normal na universidad at itinigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Levi. Ngunit nanatili siyang updated tungkol sa balita ni Levi. Lalong nagpasalamat si Chloe sa pagtanggi ni Levi matapos niyang marinig ang tungkol sa pagkakakulong nito. Hiyang-hiya ako kung magkakasama kami noon. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon sa harapan niya, pero mas nasasabik ako kaysa dati. Sa wakas ay may pagkakataon na akong ipagmalaki ang aking mga nagawa sa mukha ni Levi. Gusto kong pagsisihan niya ang desisyon niyang itakwil ako. Kailan ka nakalabas sa kulungan? Tanong ni Chloe. 1-2 linggo ang nakalipas. Sagot ni Levi. Ikaw ang dating pinakamatagumpay na upstart sa mundo ng negosyo ng Northampton. Nakakalungkot na ipinadala ka sa likod ng mga bar. Kung hindi, maaaring isa ka sa pinakamayamang tao sa lungsod na ito. Naalala ko minsan akong tumapat sa iyo dahil napakahusay at pambihira mo. Pero tinanggihan mo ako. I wonder kung matatanggap mo ba ako ngayon kung aamin ulit ako sa'yo. Hihihi, pagdaing ni Chloe. Ano, isa kang natatanging tao ngayon, manager. Ikaw ang manager ng Bayview Garden Real Estate Agency, pati na rin ang ahente sa pagbebenta. Ikaw ay kumikita ng ilang milyon sa isang taon, at mayroon ka. Sarili mong bahay at marangyang sasakyan. Hindi banggitin ang iyong mapang-akit na kagandahan. Hindi siya sapat para sa isang tulad mo. Siguro pinagsisisihan niya ang desisyon niyang tanggapin ang pag-amin mo noong araw. Baka ihandog pa niya ang sarili niya sa iyo, ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Masyado kang magaling sa isang tulad niya, manager. Isa lang siyang hamak na tao kumpara sa iyo. Lalagyan ng nobela. Ang iba pang mga ahente sa pagbebenta ay may karanasan at mabilis na nasuri ang sitwasyon. Naintindihan naman nila agad ang balak ni Chloe pagkatapos nitong magsalita. Kaya lahat sila ay nagtulungan sa kanilang pamamaraan. Napatingin si Levi sa tag ng empleyado sa dibdib ni Chloe. Siya ang manager ng Bayview Garden Real Estate Agency. I guess si Chloe ay isang karampatang tao sa kanyang propesyon. Nakangiting sabi ni Chloe, with my academic qualifications, I have no other choice but to become a sales agent. Kahit na ang aking mga nagawa at isang buwan ng sweldo sa ilang milyon ay maaaring hindi gaanong mahalaga ang kumpara sa iyong mga kinita sa nakaraan, mas mahusay pa rin ako kaysa sa iyo sa kasalukuyan. Sadyang hinayaan ni Chloe ang kanyang sentensya na nakabitin sa pagtatangka na mura ni Levi.
Hindi na siya makaramdam ng kasiyahan, habang tinitingnan ang kaawa-awang hitsura ni Levi. Siya ay dating ang cream of the crop sa aming mga kapantay ngunit tingnan mo siya ngayon. Ito ay dapat na kapalaran. Ngumiti si Levi. Talaga, mukhang maganda ang lagay mo para sa iyong sarili. Nagkunwari si Chloe na parang may pumasok sa isip niya. O tama na, nagkakaroon kami ng high school reunion sa ikapito ng buwang ito, sasama ka ba kung oo, mangyaring huwag pakiramdam mababa sa oras na iyon. Ito ay isang biltod upang ipagdiwang ang tagumpay ng isa pang kaibigan, pagkatapos ng lahat. High school reunion. Oo naman. Pupunta ako. Tumanggo si Levi. Magaling iyan. Hindi mababanaag sa masayang ngiti ni Chloe ang kanyang pagkabigo sa loob ni Levi. Sa palagay ni Chloe, gusto lang ni Levi na dumalo sa reunion para pasayahin ang mga dating kaklase. Ngumisi siya. Oh, nandito ka ba para bumili ng bahay? Natatakot ako na ang pinakamurang unit na magagamit dito ay hindi bababa sa 30 milyon, kahit na ibigay ko sa iyo ang lahat ng mga alok at diskwento na magagawa ko. Bakit hindi mo simulan alang ang mga bahay na humigit kumulang 3 milyon sa halip? Dapat kayanin mo yan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 42. Napatitig si Levi kay Chloe. Well, hindi yun uobra sa akin. Gusto kong bumili ng bahay sa Northampton lang. Hahaha, tumawa ng malakas si Mary at iba pa. Hanggang kailan niya ilalagay ang aksyon na iyon? Natawa din si Chloe. Matandang kaibigan, kailangan kong ipaalala sa iyo. Tumatanggap lang kami ng buong bayad sa cash para sa mga ari-arian sa ilalim ng aming ahensya. Kahit na tumanggap ka ng unit na may mortgage loan, kailangan mong magbayad ng ilang milyon para sa down payment. I don't think you can afford that amount as of now. Malamig na sinabi ni Levi, nagbabayad din ako ng buong bayad. Buong bayad sa cash. Sigurado ka ba? Nagulat si Chloe. Naglakas loob lang siyang magbitaw ng mga kalokohang-kalokohan dahil masyado siyang nagmamalasakit sa kanyang pride. Titingnan ko kung kaya niyang tuparin ang sarili niyang mga salita. Ipapahiya lang niya ang sarili niya sa huli. Pagkatapos ay ipagkakalat ko ang kaiyahiyang pangyayaring ito sa ating mga kaibigan sa high school ngayong gabi. Pero napatulala ang lahat matapos idagdag ni Levi. Hayaan mo akong makita ang pinakamahal na unit mo dito. Natahimik ang lahat habang nakatingin sa kanya na nagtataka. Ano ang sinabi mo? Ang pinakamahal na unit. Sigurado ka ba? Tanong ni Chloe sa mahinang boses. Inip na saway ni Abigail. Bingi ka ba? Gusto niya ang pinakamahal na unit. Nabawi ni Chloe ang kanyang katinoan. Ang pinakamahal na unit, sabi mo. Hindi ako makapaghintay para makita kung paano mo babayaran ang bahay. Sige, sumunod ka sa akin. Dinala ni Chloe ang karamihan sa modelo ng real estate at itinuro ang isa sa mga unit. Ito ang pinaka-high-end na bahay sa Bayview Garden, na may sukat na 500 metro kwadrado. Magsasama rin kami ng libreng underground na garahe at storage para sa iyo. 50 milyon ang presyo ng unit na ito. Ano sa tingin mo? Tiningnan ng masama ni Chloe si Levi pagkatapos niyang bigyan sila ng may sensinang paliwanag. Si Mary at ang iba ay nakatingin kay Levi ng nanunuya. Paano ka magbabayad ngayon, dahil napakalaking usapan mo? Satisfying tumanggo si Levi. Hindi masama. Sa tingin ko ito ay hindi rin masama. Tumanggo si Abigail bilang pagsang-ayon. Ngumisi si Chloe. Maaari siyang manalo ng Oscar para sa retorikang pahayag na iyon. Ang tanong ay nananatili bagaman, paano ka makakabili ng 5 milyong bahay? Napagpasyahan ni Chloe na ipahiya si Levi noon at doon. Gusto niyang itaboy siya sa isang sulok na walang takasan. Tingnan natin ang showroom, ha? Handa na itong unit, available para malipat mo kaagad. Nakangiting sabi ni Chloe. Hindi ko siya hahayaang umalis ng ganoon kadali. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Kinuha ni Levi ang isang credit card at sinabing, hindi na kailangan iyon. Bibili ako ngayon. Natigilan ang lahat. Ano, bumibili ka ba ng unit ngayon? Si Mary ang unang nagbalik sa realidad. Sigurado ka ba? Nanginginig ang boses ni Chloe. Inabot ni Levi ang card sa kanya. Ituloy mo na. May iba pa akong dapat asikasuhin. Nakipag-shake hand si Chloe dahil nakilala niya ang Centurion card na hawak niya. Walang credit limit sa card na ito.
Kwalipikado ba talaga siyang magkaroon ng ganoong card? Ipinagpatuloy ni Chloe na tingnan ang bayad ng walang katiyakan. Naging matagumpay ang paglipas matapos ipasok ni Levi ang password. Nagbayad siya ng 5 milyon sa isang transportasyon. Si Chloe, Mary at ang iba pang ahente sa pagbebenta ay nagulat sa kanilang mga core. Ganon kalaki talaga ang ginastos niya para makabili ng bahay. Tinitigan nila si Levi na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Kahit na sa aking mga kakayahan, kailangan kong kumita ng pare-parehong halaga ito sa loob ng mahigit 10 taon para mabili ang bahay na iyon. Ngunit binayaran lang ni Levi ang kabuuan ng walang kahirap-hirap. Napaisip si Chloe sa sarili. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 43. Ano bang nangyayari sa kanya? Alam kong hindi maganda si Zoe ngayon. Ibig sabihin umasa siya sa sarili niya para mabili ang bahay na ito. Siya ay matagumpay pa rin tulad ng dati. Marahil ay muling itinayo niya ang kanyang imperyo mula nang siya ay makalaya mula sa bilangguan. Mula sa aking karanasan, masasabi kong ang kanyang net worth ay hindi bababa sa higit sa 1 bilyon sa ngayon. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay tiyak na maihahambing sa 6 na taon na ang nakalipas. Naramdaman ni Chloe na parang nagbubuga ng banal na glow si Levi. Nagsisi siya sa inasal niya kanina. Kung hindi ako kumilos ng ganoon, baka may pagkakataon pa na magkasama tayo. At least, alam kong mas maganda ako kay Zoe. Ang kontrata ng pagbili ay mabilis na naiprint. Nag-isip si Levi bago pumirma sa kasunduan. Pansamantala lang ako sa bahay na ito dahil malapit nang makumplito ang villa. Gawin natin ito sa halip. Dapat mong pirmahan ang kontratang ito. Tumingin si Levi kay Abigail. Nagulat si Abigail. Natarante niyang pinirmahan ang mga papel. Kaya binilhan talaga ako ni Levi ng bahay. Si Chloe, Mary, at ang iba pa ay nagwawala na. Casual siyang bumili ng 5 milyong bahay para sa kanyang hipag. Gaano kayaman ang mga ito? Ang mga transaksyong iyon ay nakakuha rin ng atensyon ng amo ng Bayview Garden. Nagmamadali siyang lumapit at tinuring si Levi na parang marangal na panauhin. Nakatanggap si Chloe ng napakalaking komisyon na 1.2 milyon mula sa pagbibentang iyon lamang. Bagamat nakamit niya ang kanyang nakikitang benta sa ngayon, nakaramdam ng labis na kapaitan si Chloe sa kanyang puso. Hindi ako makapaniwala na pinalampas ko ang pagkakataong mag-enjoy ng 10 o 100 bilyon. Inabot ni Mr. Wesley, ang boss ng Bayview Garden ang kanyang name card kay Levi. Ikinagalak kong makilala ka, Mr. Garrison. Kalimutan mo na yon. Dapat mong tanggalin ang babaeng iyon. Tumingin si Levi kay Mary. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon para sa mababang pagtingin sa iba. Napaluha si Mary, nakahandusay sa sahig. Ngunit ang kanyang kapalaran ay seliado na. Nakapila ang lahat ng empleyado sa Bayview Garden para paalisan sina Levi at Abigail sa huli. Lumingon siya at sumilip kay Chloe na nakangiti. Huwag kang mag-alala, dadalo ako sa reunion. Sige, lumala ang mood ni Chloe sa bingit ng kawalan ng pag-asa. Ibinigay ko na lang ba ang isang lalaking may net worth na mahigit 10 bilyon? Tumingin si Abigail kay Levi na kumikinang sa kanyang mga mata ang paghanga. Ibig sabihin may bahay na ako ngayon, Levi. Nananatili ako sa bahay na iyon kasama ang iyong kapatid sa ngayon. Tinama siya ni Levi. Kung gayon maaari din akong manatili doon. Gusto ni Abigail na umalis sa dormitoryo para manatili sa bahay na iyon dahil gusto niyang makita si Levi araw-araw. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata nang dumating ang kaarawan ni Zoe. Itinigil ng lahat ang kanilang trabaho para sabay na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Bago ipaalam ni Levi kay Zoe ang tungkol sa kanyang dinner reservation sa Revolving Restaurant ng Northampton City Center, sinabi muna ni Caitlin, may nagayos ng birthday banquet para sa iyo, Zoe. Makakatanggap ka ng isang malaking sorpresa sa lalong madaling panahon. Nakangiting sang-ayon ni Aaron. Tama siya. Ang piging ay gaganapin sa Kempinski Hotel. Naramdaman ni Zoe ang pag-uugali ng kanyang mga magulang, Kempinski. Napakamahal ng lugar na iyon. Ang isang pagkain lamang ay hindi hihigit sa 1,000. Hindi ko kailangan ng bonggang birthday party. Paliwanag ni Aaron. Hindi kami ang gumawa ng arrangement, Zoe. May nagkusa. Bukod dito, pinag-uusapan natin ang pinakamaraming pagkain ng Kempinski Hotel.
Ang isang table reservation ay umaabot sa mahigit 100,000. Napatingin si Zoe kay Levi nang hindi malay nang marinig iyon. Malamig na singgal ni Caitlyn. Huwag kang mag-alala, tiyak na hindi siya ang taong iyon. Hindi niya kayang mag-host ng birthday party para sa iyo. Lalagyan ng nobela. Pinigilan ni Levi si Abigail nang ilabas na niya ang katotohanan tungkol sa revolving restaurant na iyon. Isang Mercedes-Benz G ang huminto sa labas ng bahay ni Zoe ilang sandali pa. Isang lalaking nakasuot ng puting suit na may bouquet ng sariwang bulaklak sa kamay at humakbang papunta sa pinto. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 44. Nakilala ni Zoe ang lalaki nang bumukas ang pinto. Anak siya ng isa sa mga kaibigan ni Papa. Balita ko nagpunta siya sa ibang bansa. Bumabato kayo araw-araw, tiyo at tita. Narito ang ilang mga regalo na dinala ko mula sa ibang bansa. Magalang na bati ni Theo. Niregaluhan niya si Aaron ng ilang mamahaling bote ng alak at Caitlyn ng kanilang mamahaling makeup products. Tuwang-tuwa sina Aaron at Caitlyn na makatanggap ng mga mayayamang regalo mula sa ibang bansa. Ang mga reg-along ito ay magiging isang magandang paksa ng pakikipag-usap sa ating mga kaibigan at pamilya. Tunay na walang kwentang manugang si Levi kung ikukumpara. Hindi niya kailanman binigyan ang aming pamilya ng anumang bagay na kapakipakinabang. Ang ganda mo pa rin, Zoe. Lumapit si Theo para halikan ang pisngi ni Zoe habang pinupuri siya. Ngunit tumagilid siya para makaiwas sa kanya. Pumalakpak. Pamwesto si Levi sa pagitan ni Zoe at Theo. Paumanhin, hindi namin ginagawa ang ganitong paraan ng pakiramdam dito. Hindi pinansin ni Theo si Levi at nakangiting sabi kay Zoe. Maligayang kaarawan, Zoe. Magugustuhan mo ang sorpresang inihanda ko para sa iyo ngayong gabi. Tumanggaw si Zoe. Salamat. Nalipat ang tingin ni Theo sa kanyang mga magulang. Tito at tita, dadalo rin ang aking mga magulang sa piging sa kaarawan ngayong gabi. Oh, talaga. Ang galing. Tuwang-tuwa sina Aaron at Caitlyn na malaman ang balitang iyon. Bihira na kaming makipag-ugnayan sa mga dati naming kaibigan simula nang bumagsak ang aming pamilya, lalo na ang mga magulang ni Theo. Pareho silang maimpluwensyang figures sa mga departamento ng gobyerno. Ang kanyang ama, si Steve Nash, ay isang mataas na ranggo at makapangyarihang opisyal sa Department of Commerce, habang ang kanyang ina, si June Webb, ay may hawak na posisyon sa pamumuno sa Department of Education. Sa background ng pamilya ni Theo, siya ang perpektong kandidato para sa lahat. Kahit sinong babae ay maituturing na mapalad na pakasalan siya. Nagkaroon kami ng ideya na ipares siya at si Zoe, ngunit hindi nais ni Steve na magkaroon ng anumang koneksyon sa aming pamilya dati. Isa itong gininto ang pagkakataon para magkaroon ng magandang relasyon kina Steve at June dahil willing silang dumalo sa birthday banquet mamaya. Ang pag-iisip ay nagpasigla kay Aaron. Ang pinakamagandang resulta ay para kay Theo at Zoe na magiging asawa. Sina Aaron at Caitlyn ay nagpalitan ng tingin upang ipahayag ang magkatulad na kaisipan sa kanilang isipan. Ang ninanais na resulta ay magiging imposible sa pagkakaroon ni Levi. Sana ay mag-isip ng mabuti si Zoe para sa kanyang sarili. Masasabi nating interesado si Theo kay Zoe base sa effort na ginagawa niya para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nag-uusap ang mga magulang ni Theo at Zoe habang si Levi, Zoe, at Abigail ay nakaupo sa tabi nila nang walang sabi-sabi. Nagsimula ako ng negosyo sa ibang bansa, at ang pag-asa ng kumpanya ay maliwanag. Sinimulan ni Theo na ilarawan ang kanyang mga karanasan sa ibang bansa, lalagyan ng nobela. Ngumisi si Aaron. Wala ka rin talagang kailangang gawin sa sarili mo, Theo. Ikaw ay sapat na mahusay sa suporta ng iyong mga magulang. Hindi nagtagal, dumating ang isang pasat. Nagpunta si Aaron at ang kanyang pamilya upang salubungin ang mga bisita sa pintuan. Bumaba ng sasakyan ang mag-asawa. Sila ang mga magulang ni Theo. Nakasuot ng pormal si Steve habang nasa likod ang mga kamay. Siya ay nagpakita na may kakayahan at nagbigay ng isang mahigpit na vibe mula sa hitsura ng kanyang maayos na sukle na buhok. Nakatayo sa tabi niya, medyo casual ang suot ni June. Ngunit ang kanyang namumukod tanging ugali mula sa mga taon ng karanasan sa pagtatrabaho sa departamento ng gobyerno ay malinaw na makikita. Welcome, Steve, June, masiglang bati ni Aaron sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 45.
Tumingin si Steve kay Zoe at sinabing, narinig ko ang tungkol sa proyektong iyon ng ecological park na ginagawa mo. Iyan ay talagang isang kahanga-hangang tagumpay. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng mabuti kung gayon. Salamat, Tito Steve. Tumanggaw si Zoe. Si June ay mas pala kaibigan kung ikukumpara. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, si Zoe ay malinaw na isang karampatang babae. Sinamantala ni Caitlyn ang pagkakataong humingi ng pabor kina June at Steve sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na tulungan ang kanilang mga anak hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, si Steve ay lubos na makapangyarihan sa larangan ng negosyo. Tiningnan ni Steve si Levi ng masama. Siyempre handa kaming tulungan ang iyong anak, ngunit naisip mo ba kung paano tayo makikita ng iba kung tutulungan natin ang isang taong hindi natin kamag-anak? Alam ng lahat na ipinahihiwatig ni Steve si Zoe na maging kanyang manugang. Nakangiting dagdag ni June. Kung tutuusin, may mga rules tayong dapat sundin sa ating pamilya. Ang lahat ng miyembro ng ating pamilya ay dapat magkaroon ng wastong pag-uugali at asal. Hindi tuwirang ipinaalam ni June sa lahat na maaaring tanggapin si Zoe sa pamilya Nash basta tuluyan na niyang putulin ang relasyon nila ni Levi. Agad namang sumagot si Aaron. Naiintindihan namin iyon. Paano mo pa napalaki ang isang pambihirang bata tulad ni Theo dito? Tara, malapit na ang oras. Dapat dumiretso na tayo sa hotel, sabi ni Theo. Tara na, mahigpit na tumanggaw si Steve. Maghintay ka, biglang nagsalita si Levi. Anong problema? May sasabihin ka. Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang lahat. Napatingin si Levi kay Zoe. Zoe, actually, naghanda ako ng birthday banquet para sa iyo sa isang restaurant. Hayaan mong dalhin kita doon. Naiinip na sabi ni Caitlyn. Ano ngayon? Nagayos si Theo ng handaan sa Kempinski Hotel. Ang isang mesa doon ay halos mahigit 100,000. Sigurado akong namumutla ang lugar na pinareserba mo doon. Magalang na ngumiti si Theo kay Levi. Natatakot akong hindi makapunta si Zoe sa handa mong handaan. Mahigit 100,000 ang mararanasan ko kung hindi tayo dadalo sa piging sa Kempinski Hotel. Hayaan mong ibalik ko sa iyo ang pera, marahil sapat na ang ilang libo. Sinaman ng tingin ni Steve si Levi na hindi nasisiyahan. Binalikan ni Levi ang ngiti ni Theo. Ang aking pagkawala ay mas malaki kaysa sa iyo. Oh, aling restaurant ang nabook mo? Ini-reserve ko ang VIP private room sa Kempinski Hotel na may minimum na paggastos sa 120,000. Na-curious si Theo. Napatingin din ang lahat kay Levi, Nobela. Nagpareserba ako sa revolving restaurant ng Northampton City Center, sagot ni Levi. Ano, nangangailangan ang restaurant na iyon ng isang buwang advance bukang bago ang gustong petsa. Kailangan ding maglagay ng deposito bilang karagdagan sa napakamahal na presyo. Nagulat si Theo. Talaga, narinig ko ang restaurant na iyon. Tanging ang pinakamalaking tao sa lipunan at mga sikat na bituin ang kumakain sa lugar na iyon. Karaniwan na ang isang ulam ay halos mahigit 100,000. Detalye ni Steve. Tanong ni Theo na walang kasiguraduhan. Nag-book ka talaga ng table doon? Hindi lang table. Nabook ko ang buong restaurant, walang pakialam na sagot ni Levi. Nagtawanan ang lahat ng marinig ang mapangahas na pahayag ni Levi. Kahit si Steve ay sinira ang pagkatao at nanunuya. Ano ang sinabi mo? Natatakot akong bumagsak ang tenga ko. Sinabi mo bang nabook mo ang buong restaurant? Alam mo ba kung ano ang kinakailangan upang may segowa ang pagkilos na iyon? Isinasantabi ang iyong katayuan, ang digmaan kailangan para i-book ang lugar na iyon para sa isang araw ay madaling ilang milyon. Tinatrito mo ba ako na parang tanga? Tumawa ng malakas si Theo. Napangisi sina Caitlyn at Aaron. Bakit kailangan lagi tayong ipahiya ni Levi sa tuwing may mga tagalabas? Kasuklam-suklam na tao. Nagmamalaki ka ba sa iyong mga aksyon? Joke ka lang sa opinyon ng lahat. Maging si Zoe ay nahirapang paniwalaan si Levi sa pagkakataong ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 46. Alam ko ang tungkol sa revolving restaurant na binanggit ni Levi. Tanging isang taong may status na katumbas ni Brian ang maaaring magpareserba ng buong restaurant. Sino siya sa tingin ni Levi? Ito ay isang imposibleng gawa para sa kanya. Bukod dito, duda ako na kayang bayaran ni Levi ang ilang milyon ngayon. Sabi ni Steve,
Tara at tingnan natin ang revolving restaurant na na-reserve mo noon. Maaga pa naman ang oras. Kung may nangyaring mali, maaari tayong palaging pumunta sa Kempinski Hotel dahil malapit lang ito, nobela. Sige, Tara, tingnan natin ang restaurant. Hindi na hinintay ni Theo at June na gumawa ng kalokohan si Levi. Walang ibang pagpipilian sina Aaron at Caitlyn kundi ang sundan sila ng walang magawa. Nasira ang mood ni Zoe. Dapat talaga kausapin ko si Levi if things go south. Aaron, bakit hindi mo kami kasama sa kotse namin ni Caitlyn? Hayaan ang mga kabataan na kunin ang isa pang kotse. Lumilikha si Steve ng pagkakataon para sa kanyang anak. Sa huli, sina Zoe at Abigail ay pumasok sa Mercedes-Benz G ni Theo. Sa palagay ko ay hindi dapat babaan ng isang tao ang iyong katayuan para maupo sa aking sasakyan, Mr. Garrison. Sumakay ka na lang ng taxi. Nakangiting sabi ni Theo kay Levi. Kunin mo ang kotse ko. Inabot ni Zoe ang susi ng sasakyan niya kay Levi. Sunod-sunod na dumating ang tatlong sasakyan sa sentro ng lungsod ng Northampton. Nagsimulang hindi mapalagay si Zoe. Nanginginig ang mga kamay niya na nakapulupot sa braso ni Abigail. Inaasahan niya talaga ang sorpresang inihanda ni Levi para sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, natatakot siyang harapin ang malupit na katotohanan. Biglang napatigil si Theo at tinanong si Levi, "Oh, narinig ko na ang revolving restaurant ay magbibigay sa mga customer ng ginintuan na card pagkatapos ng matagumpay na reservation. Ang card na iyon ang pass para makapasok sa restaurant." Tumango si Steve bilang pagsang-ayon. Tama siya. Ipinapadala ng restaurant ang card sa bahay ng customer sa isang Rolls-Royce, at ang card ay pinahiran ng tunay na ginto. Maraming celebrity at milyonaryo ang nagpapanatili ng gininto ang card bilang souvenir upang ipahiwatig ang kanilang katayuan. Nanliit ang mata ni Theo kay Levi. Nasaan ang card mo, Mr. Garrison? Pwede ba nating tingnan ito? Dagdag ni Steve. Oo, hindi pa namin nakita ng personal ang card. Bakit hindi mo kami maliwanagan? Lalong tumindi ang pag-aalala ni Zoe. Alam niyang wala si Levi ng card nang tingnan siya nito. Nangangailangan ang restaurant na ito ng isang buwang bukang ng maaga. Nakalaya si Levi mula sa bilangguan 2 linggo na ang nakararaan. Walang paraan na nakapagpareserba siya sa oras. Maging si Abigail ay natulala. Wala talaga kaming card. Narinig ang displeased na boses ni Aaron. May card ka ba o wala? Ipakita sa amin kung mayroon ka nito. Magalang na sabi ni Levi. Wala akong card dahil ni-reserve ko ang buong lugar. Iba ito sa pag-book ng table. Hahaha, hindi mo kailangang ay sugarcoat ang iyong mga salita kung wala kang card. Itinuring ni Theo si Levi na parang tanga. Walang magawang umiling si Steve. Ang binatang ito ay walang halaga kumpara sa aking anak, ngunit siya ang maitim na kabayo ng mundo ng negosyo ng Northampton 6 na taon na ang nakararaan. Ito ba ang lawak ng kanyang kakayahan? Hihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya, Steve at June. Hindi binago ni Levi ang bulok niyang personalidad na magsalita ng malaki. Paliwanag ni Aaron. Walang pakialam na ngumiti si June. Tara na, dapat tayong magmadali sa Kempinski Hotel. Sandali lang. Pinigilan ni Abigail ang lahat sa pag-alis. Iminungkahi niya. Bagaman wala si Levi ng card, maaari nating i-verify ang kanyang pahayag kapag nandoon na tayo sa restaurant, tama ba ako? Napangisi si Steve. Oo naman. Tara doon tayo sa restaurant. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 47. Pumasok ang lahat sa elevator para pumunta sa 88th floor. Ding! Ramdam ni Zoe ang malakas at hindi mapakali sa pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib nang dumating ang elevator sa 88th floor. Tumpak tapo-tapo. Ngunit sa susunod na sandali, ang lahat ay pinaulanan ng mga piraso ng makukulay na kumikinang na mga papel sa sandaling lumabas sila ng elevator. Happy birthday to you! Narinig ang birthday song. Sa hindi inaasahan, ito ay isang mahusay na banda na gumaganap ng kanta. Tumangala si Zoe at nakita ang buong restaurant na pinalamutian ng malalaking larawan ng kanyang sarili. Bawat larawan ay isang mahal na alaala ng mga panahong kasama niya si Levi. Ang venue ay pinalamutian ng mga bulaklak. Isang kumikinang na chandelier ang nagpapaliwanag sa sahig na may mainit na liwanag. Sa gitna ng restaurant ay isang malaking, multi-tiered na cake na inilagay sa ibabaw ng isang cart.
Binabati ka ng Northampton City Center Revolving Restaurant ng isang maligayang kaarawan, Ms. Zoe. Ikaw ang una at nag-iisang tao na magkakaroon ng piging ng kaarawan dito. Kaya nag-alay kami ng souvenir para maalala mo ang araw na ito. Nag-abot ng regalo ang manager ng restaurant kay Zoe. Nang mga sandaling iyon ay umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakaka-touch. Ito ang pinakamagandang pagdiriwang ng kaarawan na maaasahan ng isang batang babae. Naiinggit si Abigail kay Zoe. Sa kabilang banda, si Theo at ang iba pa ay natulala. Pumunta pa tayo sa restaurant, Zoe. Hinawakan ni Levi ang kamay ni Zoe at inakay siya papunta sa cake na nakalagay sa gitna ng kwarto. Nagbigay ng senadorya si Levi sa isang click ng kanyang mga daliri nang si Zoe ay nahuli sa pagkataranta. Whoosh! Sunod-sunod na ingay ang narinig. Bang! Mabilis na nakita ang mga paputok sa labas ng mga bintana. Whoosh! Kuwit! Ang mga volley ng paputok ay inilunsad paitaas sa kalangitan, at ang mga tao sa loob ng umiikot na restaurant ay nakakakuha ng perpektong tanawin ng nakabibighani sa mga tanawin. Ang mga paputok ay ang pinakamahusay na kalidad dahil ang mga ito ay tumagal ng mas matagal at natatakpan ang isang malaking lugar ng kalangitan na may nakasisilaw na spark. Sa huli, dalawang malalaki at makukulay na salita ang nagpaganda sa kalangitan. Maligayang kaarawan. Ang lahat sa Northampton ay nabighani sa nakakamanghang palabas ng mga paputok na pumupunta sa kalangitan sa gabi sa sandaling iyon. Nilinaw ni Zoe si Clarity. Ang lahat ng mga kaayusan na ito ay pinag-ugnay sa akin. Sa wakas, hinawakan ni Levi ang mga kamay ni Zoe. Zoe, pinapangako kong paprotektahan at mamahalin ka habang buhay. Mananatili din ako sa tabi mo habang buhay. Niyakap ng mahigpit ni Zoe si Levi. Natouch sina Aaron at Caitlin sa eksenang iyon. Talagang nag-host si Levi ng isang nakakamanghang birthday banquet para kay Zoe sa lugar na ito. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Theo at ng kanyang mga magulang. Gumawa ako ng masusing paghahanda para kay Zoe sa Kempinski Hotel. Ngunit ang lahat ng aking pagsisikap ay ganap na walang halaga kumpara sa mga kaayusan ni Levi. Nagdilim ang mukha ni Steve. Ang tanging hangad niya ay makaalis kaagad sa lugar. Ang piging ng kaarawan ay tumagal sa buong gabi. Si Theo, hindi nasisiyahan sa hindi inaasahang resulta, ay nagsimulang mag-imbestiga sa bagay na ito. Hindi ako naniniwalang may kakayahan si Levi na i-book ang buong restaurant. Ang pagsisiyasat sa bagay ay walang kahirap-hirap sa impluwensya ng Nash family. Biglang tumawa si Theo pagkatapos ng ilang minuto. Haha, ngayon alam ko na kung ano ang nangyayari. Ang young master ng restaurant na ito ay ang senior ni Abigail. Isa pa, hinahabol siya nito. Sa wakas ay naunawaan ko kung paano nagawang Iris Urban ni Mr. Garrison ang lugar na ito. Kaya lahat ng ito ay dahil kay Abigail. Nalipat ang tingin ng lahat kay Abigail, pati na si Zoe. Tumanggaw si Abigail. Oo, this restaurant belongs to my senior's family. Pero ngayon, pinutol ni Theo si Abigail bago niya natapos ang kanyang paliwanag. Nakita ko, naiintindihan namin ang lahat ngayon, Abigail. Ngunit nakikita kong nagsisikap si G. Garrison na palamutihan ang venue na ito. Ang mga mababaw na papuri ni Theo ay talagang isang pagtatangka na kutsain si Levi. Ibinigay nila ang lahat ng mga kredito kay Abigail para sa matagumpay na pagpunta sa kaarawan dahil naisip nila na hindi makakapag-reserve si Levi ng restaurant kung wala siyang tulong. Pero hindi binitawan ni Zoe ang mga kamay ni Levi. Ako ay naantig sa iyong mga pagsisikap kahit na ano. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 48. Ang mga taos-pusong mga salita ni Zoe ay sapat na upang punuin ng kasiyahan ang puso ni Levi. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Ang gusto ko lang ma-achieve ay ma-please si Zoe. Lalong lumalim ang sama ng loob ni na Aaron at Caitlin kay Levi nang marinig ang buong kwento. Oportunista lang siya. Nobela. Ang lahat ay naghiwalay sa piging ng kaarawan pagkatapos. Iniharap ni na Aaron at Caitlin ang kanilang mga regalo kay Zoe, na sinundan ni Abigail. Pagkatapos ay inabot na rin ni na Steve at June ang mga Reg Along inihanda nila. Tanong ni Theo kay Levi. Sa palagay ko ay gusto din ng iyong regalo, Mr. Garrison. Dapat ko siyang ipahiya sa harap ng lahat. Tama iyan. Anong birthday gift ang inihanda mo para kay Zoe?
Hindi napigilan ni Caitlyn ang pag-usisa. Napangiti si Levi. Hindi ko dinala ang regalo ko. Well, parang hindi ko madala yung regalo. So what you mean to say hindi ka naghanda ng regalo? Hindi ba, Mr. Garrison? Inilabas ni Theo ang isang maselang kahon at iniregalo kay Zoe. Ito ang regalo ko sa iyo. Isa itong kwintas mula sa Cartier, ang parehong disenyo na isinusuot ng isang prinsesa mula sa ibang bansa. Gumastos ako ng maraming pagsisikap upang ipatong ang aking mga kamay sa accessory na ito. Pinagmasdan ni Caitlyn ang kumikinang na kwintas. Siguro malaki ang halaga nito, Theo. Hindi naman po, tita. Mga 800,000 lang, sabi ni Theo na walang pakialam sa tono. Ano, 800,000, Diyos ko. Nagulat si Caitlyn at ang iba pa. Salamat sa mabuting kalooban, Theo. Kung tungkol sa regalo, hindi ko ito tatanggapin dahil isa itong mamahaling regalo. Mariin siyang tinanggihan ni Zoe. Ngunit si Steve at ang iba ay mataimtim na tumingin sa direksyon nila. Paano mo matatanggihan ang mabuting intensyon ni Theo? Tinanggap agad ni Caitlyn ang regalo bilang kapalit ni Zoe. Napatingin si Theo kay Levi. Ito ay talagang isang napakagandang piging lahat salamat kay Abigail, G. Garrison. Maaari kang maghanda ng regalo para kay Zoe. Kahit isang murang kwintas para ipahayag ang iyong kasalanan ay magagawa ito. Napangiti si Jun. Ito ay medyo hindi mangyayari para sa iyo na dumating na walang dala, hindi banggitin ang iyong espesyal na katayuan. Napabuntong hininga si Aaron at nahihiya na ibinaba ang ulo. Lalong naiinis si Caitlyn kay Levi. Tama na yan. We're a married couple for so long, so there's really no need to fixate on that problem. Si Zoe ay nag-ayos sa huli. Umalis sina Levi at Zoe para mamasyal matapos ang handaan. Naghanda ako ng regalo sa iyong kaarawan. Biglang sabi ni Levi. Ano? Nagulat si Zoe. Inilabas ni Levi ang isang bungkus ng mga susi na may label. Panahon na para magkaroon tayo ng sariling bahay at umalis sa bahay ng iyong mga magulang. Nakangiting paliwanag ni Levi. Ano? Bayview Garden. Namangha si Zoe matapos niyang basahin ang label sa mga susi dahil alam niya ang mga overpriced na property sa lugar na iyon. Maging si Harry Lopez ay hindi rin magbibiro tungkol sa pagbili ng bahay sa Bayview Garden. Halika na, tara tingnan natin. Dinala ni Levi si Zoe sa Bayview Garden. Diyos ko, anong ginawa mo? Nagwawala na si Zoe. Huwag kang mag-alala, nagrenta ako ng bahay. Ano ang sasabihin mo kung ipapabayad ko sa iyo ang buwan ng renta? Biro ni Levi. Pero hindi niya inaasahan na maniniwala si Zoe sa biro na iyon. Sa kanyang opinyon, tiyak na hindi kayang bilhin ni Levi ang bahay na iyon. Dapat ay nirentahan niya ang lugar na ito. Pero na-touch ako, gayunpaman. Ako na ang magbabayad ng rent, nagmamadaling sabi ni Zoe. Napakaganda ng gabi ni Zoe. Nakangiti siya kahit tulog. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 49. Sa bahay ng pamilya Lopez, nagalit ang lahat ng mabalitaan ang maluho na gabi ni Zoe. Nagkaroon ng birthday party si Zoe sa Northampton City Center Revolving Restaurant. Talagang gumagastos siya sa gusto niya ngayon. Kung hindi dahil sa tulong ni Lolo, sigurado ako na hindi sila makapasok sa restaurant. Ungol ni Melanie. Hindi nasiyahan sina Henry at Fabian. Nakaka-disappoint si Aaron. Kung hindi natin sila tinulungan noon, ngayon ay namam-alamos na sila sa lansangan, Ama. How dare they forget about their family after receiving that project? Ngumisi si Harry. Hindi ko inaasahan na sasalungat din sila sa akin. Si Aaron at Zoe ay masunurin noon. Kasalanan lahat ito ni Levi. Hindi mo ba napansin ang pagbabago ng lahat simula noong bumalik si Levi? Sambit ni Melanie. Isang nagbabantang tingin ang bumungad sa mukha ni Samuel. Sa tingin ba nila ay mapapatuloy nila ang proyektong ito ng maayos? Mangarap pa. Napatingin si Harry kay Samuel na nagtataka. May magandang ideya ka ba, Samuel? Sumilay sa mga mata ni Samuel ang malisyosong layunin. Hindi nila dapat hinahawakan ang proyektong ito dahil hindi kami sumasali. Huwag kang mag-alala, Lolo. May kakilala akong boss ng mafia. Kung handa siyang tulungan tayo. Tanong ni Harry, sino ang boss na sinasabi mo? Tumutukoy sa kanya ang lahat bilang 9. Sagot ni Samuel. Nako,
9 ang sinasabi mo. Siya ay sikat sa paglipas ng 100 tao gamit ang palakol. Sabi nila walang makakapantay sa kanyang kalupitan at pagnanasa sa dugo. Nabalitaan kong nakakulong si 9 ng 3 taon sa parehong bilangguan ni Levi. Nakalaya siya sa kulungan noong nakaraang taon. Halatang pamilyar si Harry at iba pa sa pangalan ni 9. Sige, ikaw na ang bahala dito, Samuel. Babayaran ko ang pera. Handa si Harry na ipagsapalaran ang lahat. Sa mga oras na ito, hindi alam ni Zoe, Levi, at iba pa ang pakana ng pamilya Lopez. Nagpunta si Zoe upang personal na subaybayan ang construction site habang nagsimula ang proyekto para sa West City Ecological Park. Kumuha sila ng profesional na construction team dahil sa kanilang sapat na pondo. Ang ilang mga gusali ay nahuhubog na dahil sa kanilang mataas na kahusayan. Nang gabing iyon, muling nag-survey si Zoe sa site. Ngunit siya ay sinalubong ng isang kabuoang gulo na para bang may nangyaring kakilakilabot. Nagmamadaling tumakbo sina Zoe at Aaron papunta sa pinangyarihan. Nakita nila ang dalawang partido na nakatayo laban sa isa't isa. Sa isang tabi ay ang mga construction worker, habang ang kabilang panig ay isang grupo ng mga hindi pamilyar na thug na may nakakatakot na mga tato sa kanilang mga katawan. Lahat sila ay may dalang kutsilyo at iba pang mga armas habang sila ay nakasara sa mga construction worker. Nakasunod na malapit sa likod ng mga tulisan ang isang grupo ng mga taga-nayon. Ano ang nangyayari? Tanong agad ni Zoe at Aaron pagdating nila, Nobela. Ms. Lopez, inangkin nilang mga dating residente sa lugar na ito. Nandito sila para gumawa ng gulo dahil sa patuloy na demolisyon. Sinira nila ang aming mga konstruksyon at sinaktan pa kami. Bulalas ng team leader ng construction site. Nakakatakot ito. Halatang mga magnanakaw sila na hindi kabilang sa nayong ito. Ibinaling ni Zoe at Aaron ang mga tingin nila sa ibang direksyon. Ang mga tao sa kabilang panig ay kahawig ng mga kriminal na kamakailan ay nakalabas mula sa bilangguan. Hindi lang iyon, nagbigay sila ng masasamang vibe na parabang sila ay, sa katunayan, mga mamamatay tao. Ako ang boss ng proyektong ito. Kausapin mo ako kung mayroon kang anumang hindi kasiyahan. Matapang na hinarap ni Zoe ang karamihan. Ang nangunguna sa mga tulisan ay isang matipunong lalaki na may tan skin. Natatakpan ng mga nakakakilabot na peklat ang kanyang mukha, balikat, at katawan. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 50. Halatang naiwan ang mga galos siyang gumaling mula sa matinding pinsala matapos dulot ng mga kutsilyo. Ang paningin ng kanyang mga peklat ay sapat na upang magdulot ng takot sa karamihan ng mga tao. Ang lalaki ay pinangalan ng Chopper at siya ay isang sikat na tao sa kanilang lupon. Siya rin ang kanang kamay ni 9. Ninisya ni Chopper si Zoe habang may hawak na 2 kutsilyo sa magkabilang kamay. Ikaw ang boss. Ang demolisyon na ito ay mali sa una. Pinilit mo ang iyong kalooban sa amin at niloko kami, ang mga taga-nayon. Tama siya. Gusto namin ng bayad. Gagawin namin ang lugar na ito kung hindi mo kami mabayaran. Sa pamumuno ng mga tulisan, galit na naghihiyawan ang mga taga-nayon. Tinitigan sila ni Zoe ng buong seryoso. Ikinalulungkot ko, ngunit nakuha namin ang karapatang paunlarin ang lugar na ito ng legal. Kung sa tingin mo ay hindi sapat ang halaga ng kabayaran, dapat mong hanapin ang departamentong namamahala sa bagay na ito, hindi kami. Panunuyan ni Chopper. Wala kaming pakialam sa lahat ng bagay na iyon. Lahat kami ay karaniwang tao lang dito, at ang nakikita lang namin ay nagtatayo ka ng mga bagay sa aming lupain. Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Bayaran mo kami ng malaki, kung hindi, sisirain namin ang anumang itinayo mo dito. Tama iyan. Gusto namin ng kabayaran. Naghiyawan ang lahat. Sa wakas ay nakuha na ni Zoe ang sitwasyon. Nandito sila para manggulo. Tiyak na pinilit ng mga tulisan na ito na makipagtulungan sa mga taga-nayon. Sige, magkano ang gusto mong ibayad namin sa iyo? Tanong ni Zoe. Ginawa na namin ang mga kalkulasyon. Kailangan mo lang kaming bayaran ng 1 bilyon, sagot ni Chopper. Imposible. Huwag mong isipin ang pagkuha ng kahit 1 sentimo. Agad namang gumanti si Aaron. Pinaikit ni Chopper ang kanyang mga mata ng may pananakot. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay sirain ang lahat.
Ang ilang mga thugs at higit sa 100 taga-nayon ay nagsimulang sirain ang mga bagay pagkatapos matanggap ang utos ni Chopper. Sinubukan silang pigilan ng mga manggagawa, ngunit pinagbantaan sila ng mga tulisan gamit ang mga patalim na nakatutok sa kanilang mga lalamunan. Papatayin ko ang lahat ng maglakas loob na kumilos. Si Zoe at ang mga manggagawa ay tahimik na nanunood sa gilid habang sinisira nila ang lahat ng itinayo sa paningin, kasama ang resting area ng manggagawa. Pagkatapos nito, ngumiti si Chopper ng kasiya siya. Binabalaan kita ngayon, Zoe. Araw-araw kaming pupunta dito at jejebain lahat ng itinayo mo kung hindi mo kami mabayaran. Pagkatapos ay binyantaan niya ang mga manggagawa. Papatayin ko kayong lahat kung maglakas loob kayong magpaalam sa pulis, nobela. Inakay ni Chopper ang galit na mga tao palayo pagkatapos. Nasa bingit ng luha sina Zoe at Aaron nang makita ang gulo. Tinuya ni Chopper ang mga taga-nayon pagkarating nila sa isang liblib na lugar. Bumalik na kayo sa inyong mga bahay ngayon at huwag ninyong sasabihin kahit kaninong tungkol dito. Alam ko ang iyong address, kaya hahanapin kita at hahayaan kang magdusa sa mga kahihinatnan kung hindi mo ako sinunod. Alam namin, hindi ka namin susuwayin. Agad na umalis ang mga taga-nayon. Nagdial si Chopper ng numero at masayang nagulat. Nagawa na namin ang gawain, Lord 9. Isang hindi magandang boses ang narinig mula sa kabilang linya. Ito ay ilang madaling pera na ibinigay ng pamilya Lopez. Ang kailangan lang nating gawin ay sirain ang ilang mga gusali. Tamang-tama ka. Bibisita ulit ako sa construction site bukas ng gabi, Lord 9. Tawa ng tawa si Chopper sa tuwa. Sa kabilang banda, sa loob ng isang clubhouse. Maraming tao ang nakaupo sa loob ng isang private room. Kabilang sa mga tao si Trey, malayo siya sa pagiging sentro ng atensyon sa piging na iyon dahil si Nueve ang host ng event na iyon. Ang Nueves ay mas mataas ang ranggo sa kanilang lupon kumpara kay Trey. May ulong. Anong problema, Lord 9? May kinakaharap ka bang problema? Sabihin mo lang sa akin kung kailangan mo ng kahit sinong lalaki para gawin ang iyong mga bidding. Nakangiting tugon ni Nueve, na formal na nakadamit para sa okasyong iyon. Walang ganoon. Binigyan lang ako ng pamilya Lopez ng 10 milyon para pukawin ang gulo sa ongoing West City Ecological Park construction site. Akala ko magiging mahirap ang gawain, ngunit natapos ang mga bagay ng maayos. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 51. Hindi naiwasang magtanong ni Trey matapos marinig ang sinabi ni Nueve. Si Zoe ba ang boss ng proyektong iyon, Lord 9? Tama ka. May nagngangalang Zoe doon. Anong problema? Namangha si Trey matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Nueve. Si Nueve ay nasa malalim na tae ngayon. Maingat niyang binalaan si Nueve. Sinasabi ko sa iyo bilang kaibigan, Lord 9. Huwag kang makialam sa bagay na ito. Natarante si Nueve. Oh, bakit ganun? May mali ba? Hindi dapat magalit ang babaeng iyon. Huwag na tayong makisali pa sa paggamit nito, Lord 9, sabi ni Trey. Mapanuksong sagot ni Nueve. Haha, sinasabi mo ba sa akin na may isang babae na hindi ko kayang i-provoke? Interesting yan. Ungol ni Trey. Paano ko ito ipapaliwanag? Siya ay isang natatanging babae. Ang sinumang maglakas loob na guluhin siya ay haharap sa tiyak na kamatayan. Natatakot ako na hindi ka rin maging exception, Lord 9. Sino mo para sabihin yan, Trey? Ang lakas ng loob mong maliitin si Lord 9. Tama iyan. Nagbubuga ka ng kalokohan. Nagalit din si Nueve. Sige, kung ganoon, bakit hindi mo ako maliwanagan tungkol sa kanyang background? Sino ang sumusuporta sa kanya? Siya, di bale. Sana ay pakinggan mo ang aking payo at iwasan ang bagay na ito. Hindi ibinunyag ni Trey ang pagkakakilanlan ni Levi pagkatapos niyang pag-isipan ito. Kung sasabihin ko ito sa sino man, tiyak na mamamatay ako sa isang masakit na kamatayan. Minasama mo ba ako, Trey? Mabuti, mawala ka. Napaungol si Nueve. Pagsisisihan mo kung hindi mo ako papakinggan. Sigaw ni Trey bago siya itinaboy ng ilang lalaki palabas ng venue. Samantala, bumalik si Zoe sa Bayview Garden sa kawalan ng pag-asa. Kung magtatagal ito, hindi ko kakayanin ang rento kung wala ang proyektong ito. Ano ang nangyayari? May nangyari ba? Tanong ni Levi.
Ipinaliwanag sa kanya ni Zoe ang lahat. Tanong niya sa kanya nang matapos siya. Sigurado ka bang pupunta ulit sila bukas ng gabi? Oo. Hindi ko alam kung sino ang taong nag-o-orchestra nito. Ngunit ang kanilang huling layunin ay pigilan ako sa pagpapatuloy ng proyekto. Sige, ipauwi sa akin ang bagay na ito. Pupunta ako sa construction site bukas, nobela. Kuwait. Pumunta si Levi sa balcony at tumawag sa telepono pagkatapos matulog ni Zoe. Kailangan ko ng ilang lalaki bukas ng gabi, Asher Dragon. Dapat kang makipag-ugnayan kay Kirin para dito, sir. Marami siyang subordinate. Ilang sandali pa ay tinawagan ni Kirin si Levi. Ako ang tamang tao na hinahanap mo, sir. Nagsasanay ako ng isang espesyal na pangkat sa Northampton dahil mayroon akong masyadong maraming oras sa paglilipat dito. Ang kanilang mga kakayahan ay kasing husay ng mga lalaki na mayroon kami sa base pagkatapos matanggap ang aking pagsasanay. Mayroon akong 2 kabuuang daang lalaki na umalis sa isang sandali. Sige, dalhin ang squad dito bukas ng gabi. May misyon na dapat nilang gawin. Sagot ni Levi sa mahinang boses na may pagtatampo. Naiintindihan mo, sir. Ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang aktwal na kasanayan sa pakikipaglaban. Ang pananabik ni Kirin ay malinaw sa araw. Ang 5 general na nagtatrabaho sa ilalim ni Levi ay pinagkalooban ng magkatulad na titulo, ngunit magkaiba sila ng mga responsibilidad. Si Asher Dragon ay isang war tactician at commander, habang si Kirin ay isang malademonyong instructor na inatas ang magsanay ng mga espesyal na squad para sa mga layunin ng labanan. Nagsasanay si Kirin ng bagong squad sa Northampton nitong nakaraang 2 linggo. Nag-shortlist siya ng 200 lalaki sa 1,000 kandidato. Kinabukasan, kinuha ni Zoe ang mungkahi ni Levi at nagpatuloy sa kanilang pagtatayo gaya ng dati. Nalaman ni Nueve ang mga pangyayari sa construction site. Galit niyang sabi, ano? Mayroon silang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagtatayo. How dare they disregard me? Magdala ng mas maraming lalaki ngayong gabi, at tiyaking turuan sila ng leksyon, Chopper. Huwag mag-atubiling huwag paganahin ang ilan sa kanila hanggat hindi mo sila papatayin. Tumanggaw si Chopper na may nakakatakot na ngiti. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 52. Hiniling ni Levi kay Zoe na dalhin ang mga construction worker sa gabi. Nanatili siya sa construction site kasama si Kirin habang patuloy silang naninigarilyo habang hinihintay ang pagdating ni Nueve. Maya-maya, dumating ang napakaraming tao. Lalagyan ng nobela. Si Chopper ay nagdadala ng higit sa 100 bihasang mandirigma sa oras na ito. Walang nakikitang mga taga-nayon dahil hindi na sila kailangan. Oh, parang nawawala sila. Ang daming duwag, panunuyan ni Chopper. Natatakot sila sa iyo, Chopper. Ang iba pang mga thugs butlik Chopper. Well, dahil walang tao sa paligid, pantayin natin ang lugar na ito. Si Levi at Kirin ay nagpakita ng kanilang sarili pagkatapos mag-order si Chopper. Aba, may mga tao pa rin dito. Mga trabahador ba kayong 2 sa lugar na ito? Tinukso sila ni Chopper. Oo, nandito kami para bantayan ang site ngayong gabi. Hinugot ni Levi ang kanyang sigarilyo. Pinalaki ni Chopper ang 2 lalaki. Tapos tumawa siya. Sa paghusga sa iyong pangangatawan at pananamit, hulaan ko na kayo ay mula sa hukbo. Oo, hindi ba tayo minamaliit ni Zoe? Sa tingin ba niya ay sapat na ang 2 dating sundalo para hawakan kami? Ikaw dyan, sa tingin mo matatakot mo kami sa walkie-talkie na yan? Tiningnan ni Chopper si Levi at Kirin ng masama. Ang mga lalaking dinala ko ngayong gabi ay nilagyan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na maihahambing sa mga dating militante. Bugbugin mo sila, pero huwag mo silang patayin. Utos ni Chopper nang hindi nag-abala sa kanyang sarili. Hinawakan ni Kirin ang walkie-talkie sa kanyang bibig at nagsalita nang lumipat ang mga tauhan ni Chopper sa kanilang direksyon. Panahon na para tumugtog. Whoosh! Isang flare ang biglang umakyat sa langit. Bang! Si Chopper at ang iba ay tulala na tumingin sa flare dahil hindi pa nila naranasan ang ganito. Sa sumunod na sandali, nagmamadaling yabag ang narinig sa bawat direksyon. Biglang bumalot sa puso ni Chopper ang pagkabalisa. Nawala ang isip ng lahat habang pinalibutan sila ng mga nakabaluti at armadong sundalo sa loob ng ilang segundo. Bang! Basag! Basag!
Isang sundalo ang sumugod kay Chopper bago pa siya makapag-react at nabali ang kanyang mga pulso. Ang mga kutsilyo sa kanyang mga kamay ay nahulog sa lupa. Bang! 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 Kuwit! Walang anuman ang mga magnanakaw kumpara sa mga sundalo sa kabila ng kanilang mga karanasan na pumatay ng ibang tao. Ang kanilang mga pulso ay binasag ng mga sundalo bago pa man nila may taas ang sandata sa kanilang mga kamay. Pagkatapos ay itinulak sila sa lupa. Sa isang kisap lang ng mata, si Chopper at ang daang mahigit na mga tulisan ay naiwan na nakahandusay sa lupa habang sila ay napaungol ng malungkot. Huminto ang isa sa mga sundalo sa harap ni Kirin at sumaludo. Hari ng digmaan, kami, ang Special Squad ng Kirin, ay matagumpay na nasusupol ang lahat ng mga kalaban. Napatingin si Kirin sa stopwatch sa kamay niya. Nakangiti niyang sabi, 59 seconds. Halos hindi ka na nakapasa sa pagsusulit. Nang marinig iyon, natakot si Chopper at iba pang mga thug na nakahandusay sa lupa. Ano? Special Squad ni Kirin, Hari ng Digmaan. Malalim na ba tayo ngayon? Bakit nandito ang Special Squad para kumprontahin tayo? Ordinaryong thug lang kami. Nang inig ang anit ni Chopper nang muntik na siyang mawalan ng malay dahil sa takot. Kami ang nangungunang gang sa bilog. Pero hindi ko inasahan na may Special Squad ang pumupuntirya sa amin. Naunawaan ng lahat ang sitwasyon nang makita nila ang mga laser na nakatutok sa kanilang mga katawan. Lumabas kayo, mga sniper, utos ni Kirin. Isang pangkat ng mga sniper ang lumitaw nang wala saan. Si Chopper ay lubos na hindi makapaniwala. Naghanda pa sila ng mga sniper. Tanungin ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpatuloy si Levi sa paninigarilyo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 53. Hindi makapaniwalang tumingin si Chopper kay Levi. Siya ang hari ng digmaan. Gayunpaman, napakagalang niya sa lalaking ito na humihit-hit ng sigarilyo. Sino siya? Hinawakan ni Kirin si Chopper sa leeg at itinaas, sinuspinde siya sa hangin. Magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pinapante kami ni Nueve dito. Ibinulsa ni Chopper ang lahat habang siya ay natakot sa kamatayan. Tanungin mo si Nueve na makipagkita sa akin sa loob ng 30 minuto. Huwag mo akong ipunte sa kanya. Ngumiti nang nakakatakot si Kirin. Okay, okay, okay. Tatawag ako ngayon. Si Chopper ay sumunod. Si Nueve ay may oras ng kanyang buhay sa sandaling iyon sa loob ng isang bar. Any update? Naayos mo na ba ang usapan? Kinwestiyon ng mga tao mula sa pamilya Lopez ang pag-unlad namin kanina. Casual na tanong ni Nueve matapos makonekta ang tawag. May nangyaring kakilakilabot, Lord Nueve. Narinig ang panik na boses ni Chopper. Anong nangyari? Pumunta ka rito ngayon din, Lord Nueve. Kami ay nakakulong sa ngayon. Ibinaba na ang tawag bago makapagpaliwanag pa si Chopper. Napaungol si Nueve matapos malaman ang sitwasyon. Tipunin ang lahat ng lalaki at sumunod sa akin. Dumating ang maraming van sa construction site pagkatapos ng kalahating oras. Daan-daang mga tulisan ang sumugod sa pinangyarihan, kasama si Nueve na nangunguna. Nakita nila sina Levi at Kirin na nakatayong mag-isa sa site habang si Chopper at ang iba ay nakahiga sa lupa. Sino ka? Naglakas loob ka bang sabihin sa akin ang iyong pangalan? Malamig na tanong ni Nueve. Nasa ilalim ng impresyon si Nueve na siya ang pinakakakilakilabot na tao sa Northampton, sa kabila ng pakiramdam na may mali sa kakaibang pagliko ng mga pangyayari. So ikaw si Nueve, sino ang nagutos sa iyo na gawin ito? Tanong ni Levi. Sino ka sa tingin mo? How dare you question me? Napamura si Nueve. Thunk. Hindi inaasahan ni Nueve na maglabas ng baril si Kirin at itinutok sa kanyang noo. Bukod dito, may laman ang baril. Natigilan ang lahat, maging ang katawan ni Nueve ay nanginginig. Walang lakas ng loob na tutukan ako ng baril noon. Itinaas ni Nueve ang kanyang mga braso bilang pagsuko habang nanginginig ang kanyang mga paa. Mag-usap tayo ng maayos. Ang baril mo ay hindi pangkaraniwan. I'm guessing for military use ito. Si Nueve ay may bahagi ng karanasan sa lipunan. Makikilala niya na ang mapagpasyahan at kahangahangang ugali ni na Levi at Kirin ay mga katangiang nakikita lamang sa mga lalaking militar. Minsan nang nakita ni Nueve ang modelo ng baril sa kamay ni Kirin. Ang baril na iyon ay espesyal na idinisenyo para sa mga sundalo sa Special Operations Regiment, lalagyan ng nobela.
Hindi kumibo si Kirin, pero tumambad ang uniforme niya nang buksan ng hangin ang suot niyang trench coat. May star label sa balikat niya. Siya ay isang hari ng digmaan. Boom! Natarante si Nueve nang magkaroon siya ng revelasyon. Anong kaila-hilakbot na swerte ang mayroon ako para matisod sa kanila. Ang mga laser na nakatutok sa kanilang mga mukha ay hindi nakakatulong sa nakakatakot na kapaligiran. Isang hindi pa naganap na takot ang pumuno sa kanilang mga puso. Pumalakpak, 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 kuwit. Ang mga ilaw sa construction site ay binuksan sa susunod na segundo. Biglang kasing liwanag ng araw ang venue. Sa wakas ay alam na ng lahat ang pinagmulan ng mga laser na nakatutok sa kanilang mga mukha. Nakita nila ang mga sniper na nakatutok sa kanila gamit ang kanilang mga sniper rifles mula sa malayo. Sila ay armado hanggang sa ngipin ng ilang mga granada na nakasabit sa kanilang mga vest sa balikat. Lumuhad ka kaagad, Lord Nueve. Galing sila sa Special Operations Regiment. Sigaw ni Chopper. Pumalakpak, 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 kuwit. Mabilis na lumuhad si Nueve at ang kanyang mga tauhan sa sahig. Inihagis nila ang lahat ng kanilang mga armas sa isang tabi. Ang babala ni Trey ay umalangaw-ngaw sa tabi ng mga tainga ni Nueve sa sandaling iyon. Siya talaga ang hindi ko dapat i-provoke. Higit sa lahat, alam ni Trey na hindi niya maipapaalam sa akin ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong ito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 54. Ito ay isang pagkakamali sa aking bahagi. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Nakipag-ugnayan sa akin ang manugang ng pamilya Lopez na si Samuel. Nasa akin ang chat history at resibo ng transportasyon. Eto, kunin mo phone ko. Alam ni Nueve na iyon ang impormasyong gustong malaman ni Levi. Kaya ipinaalam niya kay Levi ang katotohanan tungkol sa kahilingan ng pamilya Lopez. Inabot ni Kirin ang phone kay Levi. Napalitan ng galit ang mukha ni Levi pagkatapos niyang tingnan ang nilalaman. Siguradong napagod na ang pamilya Lopez sa pamumuhay. Sinabi lang sa amin na tuparin ang utos, Chief. Magpakita ng awa at patawarin mo kami. Napangiwi si Nueve sa sahig dahil sa takot. Nabalitaan kong sinira ninyo lahat ang maraming gusali dito kagabi. Kaya responsibilidad mong ibalik ang mga konstruksyon. Gusto kong magtrabaho lahat dito simula bukas. Bukod dito, babayaran mo ang psikolohikal na trauma na ginawa mo sa mga manggagawang iyon. 50 milyon ay sapat na. Mariing sabi ni Levi. Okay, okay, okay. Sumasang-ayon ako sa lahat ng iyong mga kahilingan. Wala kaming pakialam na magpaalipin dito. Walang lakas ng loob si Nueve na tanggihan si Levi. Itinuring niya ang kanyang sarili na maswerteng nakatakas sa kamatayan. Si Kirin, ang hari ng digmaan ay kinuha ang kutsilyo ni Nueve at nilukot ang piraso ng matalim na metal upang maging scrap ng walang kahirap-hirap. Natakot ang mga kampan ni Nueve sa tanawing iyon. Bukod sa pagkakaiba natin sa katayuan, madaling talunin ng lalaking ito ang daan-daang sa atin ng hindi pinagpapawisan. Huwag na nating hintayin bukas. Magsisimula kang magtrabaho dito ngayong gabi. Umaasa akong makakita ng ilang resulta bukas ng umaga. At saka, hindi naka-install ang sistema ng dumi sa alkantarilya. Sa palagay ko ay hahawakan mo ang gawaing iyon. Dagdag ni Levi. Fat, lalagyan ng nobela. Alam ng lahat kung ano ang ipinahihiwatig niya. Malinaw niyang sinasabi sa amin na mag-scoop up ng mga dumi ng iba. Ngunit hindi nang ahas si Nueve na tutulan ang mungkahi ni Levi. Pwede ko bang malaman ang relasyon niyo ni MS? Zoe, sir. Naglakas loob si Nueve para itanong sa isip niya ang tanong na iyon. Oh, asawa ko siya, sagot ni Levi. Napabuntong hininga ang lahat ng maaliwalas sila. Nakipag-ugnayan si Samuel kay Nueve pagkaalis ni Levi at ng iba pa. Kumusta ang pag-unlad, Lord Nueve? Hinihintay kong bayaran ka ng natitirang halaga. Sumabog sa galit si Nueve habang nakikinig kay Samuel. Ikaw, Samuel Robertson. Baldado ang mga kapatid ko at muntik na akong mamatay dahil sa iyo. Markahan ang aking mga salita, haharapin mo ang epekto. Hindi kita mapapatawad, maghintay ka lang. Ibinaba ni Nueve ang telepono pagkatapos. Natakot si Samuel. Tanong ni Harry, ano ang nangyayari? Sinabi ni Nueve na ang kanyang mga tauhan ay baldado, at siya ay muntik ng mamatay. Nabanggit din niya na hindi niya tayo patatawarin. Walang magawang paliwanag ni Samuel.
Mabasa ng buong pamilya Lopez ang halos pantalon, nakikinig sa kanyang paliwanag. Si Levi Garrison siguro ang gumawa nito. Papatayin niya tayong lahat. Masama ang pamilyang iyon. Sinasadya nila tayong saktan. Maaga o huli, sasalubungin natin ang ating pagbagsak dahil sa kanila. Galit na hinampas ni Harry Lopez ang mesa. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Fabian. Ano pa bang magagawa natin? Hihingi tayo ng tawad sa kanila. Galit na sigaw ni Harry. Kinabukasan, napatulala sina Zoe, Aaron, at iba pang trabahador na nagparating sa kanila sa construction site dahil may mga taong walang sawang nagtatrabaho sa site. Maraming mga konstruksyon na nawasak noong nakaraang gabi ang naibalik. Higit sa lahat, ang mga taong gumagalaw ng mga brick ay natatakpan ng mga tato. Hindi ba't ang mga taong ito ang mga thug noong isang gabi? Nakilala ni Zoe na ang mga lalaki ang mga tulisan na nagdulot sa kanila ng kaguluhan noong isang gabi. Hindi ito kapanipaniwala. Maaaring hindi sila magaling sa paggawa ng mga bagay, ngunit ang mga lalaking ito ay mahusay na manggagawa. Anong nangyayari? Natarante si Zoe at ang iba pa. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim ang nagmamadaling pumunta sa kanilang direksyon kasama ang isang grupo ng mga subordinate na sumusunod sa kanyang likuran ng mga sandaling iyon. Kinilabutan si Zoe at ang iba pa sa grupo ng mga lalaking iyon na lumalapit sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Inilabas ni Aaron ang kanyang supot. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 55. Natakot si Zoe na nandoon ang mga lalaki para magkagulo. Sa hindi pagkakataon, masayang paliwanag ni Nueve. Nice to meet you, MS. Zoe and Mr. Aaron. Maaari mo akong tawaging Nueve. Lubos akong nagsisisi sa naging sanhi ng kaguluhang ito sa huling 2 araw. Kaya't nagtatrabaho ako sa buong gabi upang maibalik ang mga konstruksyon na nasira namin noong isang araw. Bukod dito, maaari mong malayang gamitin ang aking mga subordinate hanggang sa pagkumpleto ng proyektong ito. Mayroon akong halos 200 lalaki na kasama ko, at mangyaring iwan sa amin ang sistema ng dumi sa alkantarilya. At saka, hindi kami tatanggap ng anumang bayad para sa paggawa ng lahat ng ito. 200 miyembro ng gang para magboluntaryo sa aming construction site. Walang makakaunawa sa sitwasyon, pero walang ibang choice si Zoe kundi tanggapin ang mga ayos. Tinanong ni Zoe si Levi tungkol sa bagay na iyon pagdating niya sa bahay ng gabing iyon. Nananatili ako sa parehong bilangguan tulad ng 9 dati. Malapit kami sa isa't isa, kaya ginawa niya ako ng pabor. Paliwanag ni Levi. Inimbestigahan ni Zoe ang background ni 9 kaninang araw. Para mapatunayan niya ang pahayag ni Levi. Hindi ka na dapat makisalamuha sa loting iyon simula ngayon. Ang mga koneksyon na mayroon ka sa mga bilanggo ay hindi ka nais-nais. Hiniram mo ba ang 5 milyon sa mga taong iyon? Mabilis na hinaluan ni Zoe ang pinagmulan ng pera. Tumanggo si Levi. Tama iyan. Sige, ibalik natin itong 5 milyon kapag natanggap ko na ang bayad. Determinado na sabi ni Zoe. Sa estate ng pamilyang Garrison. Tinipon ni Joseph ang bawat miyembro ng pamilyang Garrison para sa isang pulong. Agitated na ibinalita ni Brian sa lahat. Inimbestigahan ko ng maigi ang background ni Levi. Ang lalaking umalalay sa kanya ay si Nueve. Siya ay nakulong noon dahil nakapatay siya ng isang tao at inilagay sa parehong bilangguan bilang Levi. Si Nueve ay nakalabas mula sa kulungan 1 taon na ang nakalipas, at nagkataon, kahit si Trey ay kailangang sumunod sa bawat utos ni Nueve. Alam mo ba, tinutulungan ng mga subordinate ni Nueve si Zoe sa construction site. Nakangiting sabi ni Joseph. Ngayon alam na natin kung sino ang lalaking sumusuporta kay Levi. Kaya pala si Nueve. Nag-aalalang tanong ni Melanie. Itong si Nueve ay isang kakilakilabot na tao, Lolo. Siya ay talagang isang mabigat na tao. Wala raw makakapantay sa kanyang kalupitan at pagdudugo. Ngunit si Nueve ay hindi ang pinakakahangahangang tao. Ang titulong iyon ay kay Jack Smith, na kilala rin bilang King of Northampton. Siya ang namamahala sa buong Northampton kasama ang daan-daang lalaking nagtatrabaho sa ilalim niya, kasama ang Invincible 13 paglilinaw ni Joseph. Kung gayon dapat ba tayong matakot kay Nueve, Lolo? Tanong ulit ni Melanie, lalagyan ng nobela. Ngumisi si Ben. Wala si Nueve.
Kasing dali ng ABC para sa amin na patayin siya. Gayunpaman, dapat tayong matakot kay Jack Smith. Nagningning sa mga mata ni Joseph ang malisyosong layunin. Sige, malapit na ang isang buwang binigay sa amin ni Levi. Itatag natin ang lahat ng ating koneksyon bago ko imbitahan si Mr. Smith. Oras na para harapin ang iyong kapahamakan, Levi. Hahaha, iyan ay isang napakatalino na galaw, Lolo. Wala nang ibang pagpipilian si Nueve kundi ang lumuhad kapag narito si Jack Smith. Nai-imagine ko na sa isip ko ang ibig sabihin ng ekspresyon ni Levi. Hahaha. Tumawa ng malakas ang lahat. Akala nila si Nueve ang taong sumusuporta kay Levi. Kaya gusto nilang anyayahan ang pinakakakilakilabot na tao sa underworld, si Jack Smith, para takutin siya. Ngunit wala silang alam tungkol sa pagkakakilanlan ni Levi. Kinabukasan, pumunta ang mga kinatawan ng pamilya Lopez na sina Sean at Samuel para makipagkita kay Zoe. Hindi alam ni Zoe ang dahilan ng kanilang pagbisita. Anong problema? May kailangan ka ba? Aware ka ba sa mga pagkakamali mo? Binugbog ni Levi ang mga nasasakupan ni Nueve at ikinagalit ito. Ano bang meron sa inyong dalawa? Napangisi si Samuel. Dapat kang magmadali at humingi ng tawad sa kanya, walang katapusan ang bagay na ito. Napangisi si Zoe. Nakita ko. Sa palagay ko, ikaw ang unang kukuha sa kanila.